Gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bawat yugto ng buhay ay may nakaakibat na bagong layunin. Minsan may kabigatan, minsan di maaninag ang liwanag at parabang walang katapusan. Iba't iba man ang pamamaraan, kung pagtsatsagaan, ito'y malalampasan. Sundan ang bawat salaysay sa Believable Stories tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito sa 106.7 Energy FM. Kung nais mong ibahagi ang iyong natatanging Believable Stories, ipadala lamang ito sa Energy FM Facebook page or i-email sa energyfmmanila106.7@gmail.com. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo. Yan! Sa magandang umaga pa rin Metro and Mega Manila, hindi ba? Ayan, doon po sa mga antara. Ang dami pa shoutout agad na nakakaloka. Why, shoutout natin sina John Eric Katubig, sabi niya, Pangga, pa-shoutout daw sila Jenna, Leia Mancilia, Leia Kadungon, Gloria Aquino, Jesus Salvador, ba yan? Del Mundo, ang taray, haba ng pangalan. Ikaw na inangkin mo na lahat. Mel Tacla Hernandez, Juvie Domingo, Richard Gatchalian, Mary Jean Giano, ayan, Lucille Cuevas, tama ba? O, diba? Rowena Marindukin, tama ba? Yan, kat kay Marilyn Pakulanang. Si Betty Tamayo, Edwin Sablay. Edwin Sablay, nakakaloka. Bakit naman? Grabe kayo sa kanila. At syempre, gusto ko din naman i-shoutout ang aking kumali. O, diba? Ay, nako. Ako, bati aking kumali. Dali-ali. Mali. Ang aking kumali na si Dali-ali. Diba? Siya kinig Energy FM. Kinig Chesmis. Diba? Ma-shoutout daw sa anak ni Miles Paulina na nag-online class. Wow, ang taray, nag-online class. Binubulabog mo naman, may Miles, diba? Na si Celeste. Kumain ka ni anak, makikinig muna ako ng current event. Gusto ko yun, yung makikinig ka ng current events, diba? Kay Clay, tama ba? Kay KK, ayan. Oo, hello po. Diyan sa may pinagbuhatan, Pasig City, yung terminal dyan, yung tricycle terminal, PPC Toda and Vista Store. Hello po sa inyong lahat dyan. KK, ayan, sobrang namimiss na namin kayo, diba? Mali mo dumalaw kami ulit, diba? Ay, nako, diba? Maraming salamat po. PPC Toda, Sunset Toda, MIP Toda, IAP Toda. 5 yan diba? Baka magtampo sa akin. KK, message mo nga, limang terminal, 5 yan, Toda na nandyan. Diba? MIP Toda, IAP Toda, Sunset Toda, PPC Toda. Ano nga yung isa? 5 yan. Diba? Shoutout from Antipolo City, Maricar, Sobilia, Pia. Nako, eto na ang backlinks for today's video. Mainit na pinag-uusapan ngayon, diba? Kamakailan po lamang ay naiulat namin dito ni Tita Cora ang di pagkakaunawaan di umano ng magkapatid na Kim Chiu at Nila Kama, diba? Dahil sa dahilan na wala pa naman din na kaklaro-klaro at wala pa rin makapagbigay ng impormasyon, diba? 2 days ago din nang inilathala ng PEP ang storya na ito na kung saan nga naman sa kanilang salaysay nga ay talagang nag-unfollowan na nga itong magkapatid na ito sa kadahilan ng wala pa din makapagsabi kung ano nga ba ang dahilan, kung bakit nga ba may hidwaan nga ba nagaganap sa pagitan ng magkapatid.
'Diba? Pero kahapon po lamang ay nakakagulat dahil may mga blind item na lumabas na nag-i-involve na sa pera, usaping pera. Yun, hindi ba? Na parang meron daw sa blind item na sinasabi na isang big star nga daw na nakagalit ang kanyang kapatid. Dahil doon sa nilabas din ng PEP 2 days ago, 'diba? Doon sa cryptic post ni Kim na may sinasabing I'm not prepared for it. And I did not, I did not expect this or expect it, and I did not or didn't prepare for it. Doon pa lamang ay parang medyo napaka-cryptic nga naman talaga. Ano nga ba ang nangyari? Ano nga ba ang dahilan? Bakit? Totoo nga ba na sila yung magkakagalit? Dahil sa mga blind item na lumabas po kahapon all over social media na dinugtong-dugtong na ng mga netizen kung ano nga ba, kumbaga parang wala rin makapagkumpirma kung sila nga yun. Pero may mga nagsasabi naman na baka silang Kim yan tsaka sila Cam kasi 'di ba parang a few days ago na ilabas nga na nag-unfollowan sila tapos biglang may blind item doon sinasabi na may kinalaman nga sa pera ang hidwaan ng dalawang magkapatid pero hindi pa tinutukoy kung sino. 'Di ba? Hindi rin kumaga mga tao lang ang nagdugtong-dugtong na naman na baka nga si Kim Chiu ito at saka sila Kama dahil ayon doon sa salaysay ng blind item ay may kinalaman daw ito sa pinagkatiwalang pera nung sikat na aktres sa kanyang kapatid na kung saan nga naman daw nung chinek daw netong sikat na aktres na ito ang kanilang bank account or pina-audit ay pawang naiiwan na lamang daw ay 10,000 pesos out of millions. Hindi rin naman sinabi kung magkano ang naging puhunan or magkano ang perang pinagkatiwala. Hindi rin klaro doon sa blind item kung ano nga ba ang naging dahilan kung bakit nawala ng ganon ang pera. Pero isa lang ang sinisiguro at sinisigaw ng mga netizen na baka nga daw ito si Kim Chiu tsaka sila Cam nga. Dahil nga parang sinasabi rin sa blind item ay para bang pinag-iisipan daw nitong sikat na actress na ito na kung idedemanda nga ba niya yung kanyang sariling kapatid or kung ano man ang dapat niyang gawin. Pero sabi naman ng ilang kasi ngayon, 'di ba, walang makakuha ng kahit na anong impormasyon kay Kim Chiu. Dahil sa kasalukuyan po ay nasa Cebu si Kim Chiu kasama si Paolo Abilino dahil very busy nga daw sa pag-shoot ng Alibay na mapapanood din naman natin sa Kapamilya Primetime, 'di ba? Pero yung nga sinasabi ng ilan na tipong totoo nga ba kaya na si Kim Chiu yung nilalaman at sila Cam ng mga blind item kasi halos magkasunuran na lumabas 'di ba? Kasi nung nilabas ng PEP ito, nandoon boldly na ang pangalan ni Kim Chiu at nila Cam dahil nga nag-unfollowan sila with the cryptic post napapaisip at pinagdugtong-dugtong ng mga netizen na ay, teka sandali. So ibig sabihin may problema sila sa pera? Ganun ba yun? Nakakaloka, 'di ba? Pero yun na nga, kasi hanggang sa kasalukuyan naman, wala pa rin makapagbigay ng klaro ng statement o galing man sa kanila, 'di ba? Or kung may nakakapanood man ito ng mga fans ni Kim Chiu, 'di ba? Siguro or makapaabot man ito, bukas po ang aming himpilan, 'di ba? Ang Baklitas para magbigay po kayo ng klaro patungkol nga dito sa hidwaan or kung if it is a family matter, who are we to meddle? Wow! Taro Inglesera ka ng taon, bakla. Oo. Ang ibig kong sabihin, sino tayo para manghimaso kung may family problem nga sila, diba? Na nakakaloka. At saka isa pa, sino kaya ang nagpasingaw ng usapin na ito kung within the family ang problema? Kung sino man yung tinutukoy na sikat na artista na may kapatid. Diba? Na kung sino man ito, diba? Na totoo kaya na nagkagulo sa pera? Kaya sabi naman ng ilang mga netizen, kasi mababasa rin natin yan, halos pinagpipiestahan ngayon on X, sa Facebook, sa YouTube, 'di ba? Halos lahat talaga ay para bang sinasabi na kaya ba ngayon sobrang si Kim is very busy kasi kailangan niyang tumanggap ng trabaho para alam mo 'yon, bayaran yung kung ano man or meron siyang mga responsibilidad dahil nga syempre dahil sa nilustay na pera, ganun ba 'yon? 'Di ba yung mga ganun lang? Pero ulitin ko po wala pa rin po naglalabas ng kahit na anong formal na impormasyon patungkol nga dito sa naglilipa ng blind item, 'di ba, na pinalalabas na
may planong ipagdedemanda o kung ano man, 'di ba? Well, kung pagbabalik ni Kim naman dito sa sa Maynila at talagang kung willing siyang pag-usapan, magbigay ng statement, 'di ba? Bukas ang ating himpilan at antayin natin. Huwag tayong magspekulasyon na parang, kasi ganito. Tapos may mga chismis pa na, hindi kasi alam mo yun, yung mga lumalabas sa bibig ng ibang mga tao na yun minsan na nagpapalala ng sitwasyon. Baka naman simpleng tampuhan lang tapos ang ending, ginawan-gawan-gawan lang na. Kasi hindi naman mawawala sa mga magkakapatid, sa magkakapamilya yan yung magkaroon ng tampuhan. Pero kung totoo man na pera ang dahilan, ay ibang usapan. Diba? Kasi marami dyan, diba, na halos magkakakilala, magkakaibigan, halos nagsasakitan ng dahil sa pera. Kung totoo man yun. Pero, ulitin natin wala pa pong kumpirmasyon na kung sila nga talaga yung tinutukoy o laman ng mga blind item na pinalalabas ngayon at pinakakalat on social media. Be careful. Diba? Wag po tayo kaagad mag-jump into conclusion dahil wala pa talaga naglalabas din ng mga formal na impormasyon patungkol dito sa maselan na usapin na ito, 'di ba? Kung totoong may family problem, maayos din nila ng problema 'yan ng pamilya, 'di ba? Pero yun nga, kasi may mga nagpapakalat pa na usapin na, 'di ba? Na para daw bang sabi ng iba mga netizen, nababasa ko lang naman dun sa comments nun, 'di ba? Na para daw meron pang issue na kasi lulong sa sugal, lulong sa ganito, Talaga ba? Buti pa alam nyo yun. Diba? Wala nga makapagbigay. Hindi naman din binanggit sa naturang, wala naman dun sa naturang blind item na sinabing kasi nalustay sa sugal. Walang ganon. Diba? Even dun sa mismong inilabas ng PEP 2 days ago na pag-unfollowan ng magkapatid sa isa't isa on social media. Diba? Yung mga ganon, wala naman sinabi doon, nagkaroon ng problema dahil nalulung sa ganito, ganyan. Wala. Diba? So, wag tayong mag-speculate ng kung ano-ano, lalo pat kung wala din naman tayong ebidensya na ipakikita, diba? So, yung pagtatrabaho naman ni Kim, it's a normal thing to do, diba? Na tipong, alam naman natin na very busy talaga si Kim. Lalo pat ngayon, gaya ng sinabi nga natin kanina, nasa Cebu ngayon dahil nagtitaping ng proyekto nila ni Paolo Abelino na may pinamagatang The Alibi. O, diba? Na nakakalok. Huwag po muna tayo mag-speculate, diba? Doon naman sa mga fans ni Kim, diba? Huwag naman tayo basta kaagad pumatol doon sa mga taong na naglalagay ng istorya sa bawat anggulo na inilabas. Blind item pa nga lang, diba? Oh, bakit hindi kung talagang meron silang konkreto mga impormasyon, hindi nyo na lang din pangalanan. Di ba yung mga ganyan? Kasi blind item. Pero kasi sabi nga ng ilan, nakakapagtaka naman yun. Kasi nga, 'di ba, 2 days ago nung nilabas na nag-unfollowan. Tapos, 'di ba, binalita din natin dito yan sa Baklitas. 'Di ba? Tapos, after ilang days, may lumabas sa blind item na ganito. Tapos ngayon may involved ng pera, 'di ba? Ayun ngayon tanungan natin noon nung ibinalita natin dito is anong sanhi ng problema? Pera ba? 'Di ba? Yun ngayon tatanungan natin Pero ngayon, inilathala sa blind item na wala naman din kumpirmasyon na sila nga ang nilalaman nun ay may usapin tungkol sa pera. O, diba? Sabi ko na nga ba diba? Na parang tipong pagpera talaga. Kaya minsan, alam mo yun, naghihintay na lang ako may manlibre sa akin. Kung walang pera dito munganga na lang tayo. Diba? Yung mga ganyan diba? Pwede naman tayo, kahit kumain lang tayo ng banana Q. Okay na ako doon. Solve na ako doon. Kaysa naman, alam mo yun, karoon ka ng pera, tapos may problema, di ba? Ang hirap kaya. Sabi niya, true, nag-iba ng itsura niya. Sino? Di ba? Walang chika sa ilong. Ay, nako, nakakaloka. May post din ng BFF niyang si Bella. Comforting message para kay Kim. Ayan, Sunset Toda, PPC Toda, MIP Toda, RAM Toda, IAP Toda. Ayan, hello po sa inyong luncheon sa may pinagbuhatan Pasig City. Hello po. Ayan, hindi, totoo naman. Kumaga parang, normal lang na magkaroon, ulitin ko na magkaroon ng problema within the family.
Pero antayin natin kung isi-share ba nila ito publicly, kung alam mo yun, kung magkikwento ba sila. Kung hindi, ibigay natin yung respeto. Pero yung usapin na magsa-speculate tayo dahil lang sa may nabalitaan na, ay kasi ganito, ganyan, ganyan. Tapos, ikakalat natin, wag naman po. Kasi syempre, di ba, kahit papaano, pamilya pa din yan eh. At the end of the day, magkakagalit yan. Pero, ulitin ko magkapatid pa rin yan. Anything happens within the family, magkapatid pa rin yan. At magkakampi yan at the end. Kaya, hinay-hinay po tayo sa pagbanat, sa mga pag-speculate na mga bagay at na mga usapin na wala pang kumpirmasyon. Uulitin ko, ha? Na nakakaloka. Diba? Kaya nga, nasasad naman ako kung totoo ito. Kasi diba, si Kim is very, very family-oriented na person. At alam naman natin na very much, siya, kumbaga parang yung family ties bonding niya, diba? Kaya parang nung balita ko dito, maski ako, hindi rin ako makapaniwala. Na parang, totoo ba to? Totoo kaya? Na parang sila ba yun? Ako bilang Kim Chu fan, diba? Na parang, sana hindi totoo. Yun lang yung aking panalangin. 'Di ba? Na kung ano man ang naging problema na to, sana kung may problema man sila, alam mo yun, hiling ko na sana maayos din ito na hindi na kailangan pang pagpiestahan ng social media. At kung sino man na nag-leak naman ito, 'di ba? If ever kung totoo man na may problema within the family, 'di ba? Malamang nga nag-leak lang nito, nandiyan din mga kasama niyo, 'di ba? Kasi para lumabas naman na kung sakali man totoo na may problema, ba't naman lalabas ka agad yan? Di ba? Kasi di ba, syempre, wala naman din pang gagalingan yan kung walang pinagmulan. Oh, tama ba ako nung sinabi? Tama ba yung yung Tagalog ko? But anyways, di ba, we wish them well, di ba, na sana nga, tama. Sabi ni Tom Casper, tama ang dalawang bakla. Gambling is very addictive. Hoy, wala pa naman ding wala pa naman din talagang kumpirmasyon kung yun nga. Yun ay spekulasyon. Ulitin ko ko-correct kita dyan, Tom Caspe. 'Di ba? Na kumbaga parang kumbaga parang speculations po lamang yon at wala pang konkretong ebidensya. So stop, 'di ba? Stop spreading news ng mga ganito na ito ang dahilan, 'di ba? Malalaman pa rin naman natin yan once na makapagbigay na mismo ng official statement si Kim Chu about it. Kung sakali naman din na hindi siya magbigay ng statement, let's respect. 'Di ba? Hayaan natin sila mismo magresolba kung ano man ang problema na nangyayari sa kanilang pamilya. Aba, meron din tayong kanya-kanyang problema sa ating pamilya, Dagdag pa ba natin yan? Nakakaloka. But anyways, yan po muna ang ating chikahan, 'di ba? Ulitin ko lang yan ay mga blind item pa lamang na nagtuturo di umano kay Kim Chu at kay Lakam patungkol sa usapin ng pag-unfollowan nila. 'Di ba? Nakakasada. Have a great weekend, Miles. Ayan, happy weekend din sa ating mga pangga. Mag-iingat po kayo kung saan kayo pupunta. Tandaan nyo, next week pa yung long weekend. Kaya kumalma na kayo, naka-absent. Anyways, mga pangga, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Hopefully by Monday makapiling nyo na ang tita nyong Cora. O, 'di ba? Ang tita Cora nyo, 'di ba? Na sana is maging okay na siya. Muli po ako po si Kapitana Sisa, sa ngalan pa rin ng aking partner si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Bubububu! And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo